Maraming nagtatanong kung bakit ang mga mayayaman ay lalong yumayaman at yung mga mahihirap ay lalo din naghihirap. Hi guys, it's JRM nga po pala. Maraming salamat po palagi sa pagnood ng ating video at kung bago ka pa lang sa aking channel, please mag-subscribe ka na and pakihit na din ng like and notification bell para palagi kang updated sa mga videos natin. Please stop. Okay, so ngayon nga po ay pag-uusapan natin kung bakit nga ba ang mga mayayaman ay lalong yumayaman. Kasi minsan nga naman mapapaisip ka kung sino pa ang mayroon sila palagi ang pinagpapala at kung sino pa yung wala or kahit nagsisimula pa lang ay hindi sila umaasenso. Alam nyo po, ang na-realize ko ay ganito. Malaki po ang pagkakaiba ng taong mayaman versus sa taong mahirap. When I say taong mayaman, I mean kung papaano po sila mag-isip, their mindset. So for today's video, isi-share ko po sa inyo ang 7 pinagkaiba ng mga mayaman at mahirap. Number 1, ang mga mahirap ay palaging nanonood ng TV, samantalang ang mga mayayaman ay nanonood ng JRM Media. What? Kidding aside, ang mayayaman po ay palaging nag-aaral. What do I mean by this? Nagbabasa sila ng libro, pwede din nanonood sila ng mga self-development sa YouTube. So friends, tanong lang, ilang oras ka manood sa TV? And kailan ang huli mong pagbabasa ng libro? Or pagnood sa YouTube about ng self-development? Ilang libro na ang nababasa mo kada buwan? Please, pa-comment po sa ating comment section kung ano po ang sagot mo. Number 2, ang mahirap ay binabayaran base sa kanilang oras. Ang mga mayayaman naman ay binabayaran base sa kanilang resulta. For example, kung employed ka ngayon sa McDonald's, kahit gaano mo pagalingan sa trabaho or task na binigay sa'yo, still fixed pa din ang salary mo. Samantalang ang mga mayayaman ay binabayaran base sa kanilang resulta. For example, ang isang taong salesman, kapag ginalingan niya sa kanyang trabaho at naging madami ang kanyang resulta or sales, ang kapalit nito ay malaki din. Malaki ang kanyang sahod or income at may mga incentives and bonus pa. Isipin niyo po, ang mga professional athlete, iba't iba po ang rate ng income nila or sahod dahil hindi po nga sila binabayaran base sa oras nila or sa training na ginugugol nila, kundi sa resulta. Kung mapapansin niyo po, si LeBron James, mas malaki ang income niya kumpara sa ibang mga basketball player. Si Manny Pacquiao and Mayweather, mas malaki din ang income nila noon sa mga ibang professional boxer dahil nga po sila ay may mga magandang resulta. Number 3, ang mga mahirap ay palaging naninisi ng iba kung may mga pangit na nangyari sa kanila, samantalang ang mga mayayaman ay tinatanggap nila ang responsibilidad kung sila man ay mabigo or magkamali. Naiisip nyo na po ba kung sino yung ganito? Kasalanan to ng ekonomiya, dahil ito ng gobyerno, kasalanan ito ng boss ko, kasalanan ito ng lugar natin, dahil ito ng kapitbahay, dahil ito ng kaibigan ko. Palagi itong dahilan or mali ng iba, pero hindi nila naiisip or sinisisi ang sarili nila. Samantalang ang mayaman ay tinatanggap nila sa kanilang sarili kung sila man ay mabigo o kaya magkamali. Dahil kapag ganito ay natututo sila sa kanilang mga kamalian. Nagkakaroon sila ng power upang mag-improve or mas maging better. Remember, lame people, blame people. Number 4, ang mga mahihirap ay nakafocus lang sa pagtitipid. Ang mga mayayaman naman ay nakafocus sa savings at investing. Sino po ang kakilala nyo na nagsasabi sa iyo na magtipid ka? Huwag kang bibili ng Starbucks, magkape ka na lang sa bahay ng 3-in-1. Huwag kang manonood ng sine, may TV naman sa bahay. Wala namang masama kung magtipid, pero tandaan, hindi ka yayaman sa pagtitipid. Alam mo, ang problema ay kulang ang kinikita mo. So need mong galingan para kumita ka ng mas malaki at makapag-invest ka na din katulad ng mga mayayaman. Number 5, ang mga mahihirap ay alam nila ang lahat. Samantalang ang mga mayayaman
ay nakafocus palagi matuto and mag-grow. Alam niyo po, ang mga mahihirap, palagi silang may opinyon. Palagi mo madidinig sa kanila ang kanyang opinyon. Alam nila lahat ng bawat issues sa politika, sa sports, sa society, o sa gobyerno. At halos lahat ng issues sa mundo ay alam nila. Samantalang ang mayayaman, mas gusto maging humble. Willing silang matuto, nagtatanong sila, marunong din silang makinig, nagbabasa sila ng libro, patuloy silang nag-aaral. At alam niyo po ba kung bakit ang mga mahihirap ay palagi may opinyon? Dahil yun po ang way nila para makakuha ng atensyon. Number 6. Ang mahihirap ay naniniwala na ang pera ang dahilan ng lahat ng kasamaan. Samantalang ang mayayaman ay naniniwala na ang kahirapan ang dahilan ng lahat ng kasamaan. Sino po sa inyo ang nadinig na ang salitang ito? Money is the root of all evil. Please paki-comment po sa ibaba. Ang iniisip po ng mayayaman ay kahirapan ang dahilan ng lahat ng kasamaan. Imagine nyo po sa buong history natin, wala pong bangko or tao ang ninakawan ng isang taong mayaman dahil hindi nila ito iniisip, dahil may pera naman sila. Sino po ang usually na gumagawa nito? Sila po yung taong gipit, kapos sa pera, may problema, talagang nangangailangan, kaya nakakagawa sila ng mga bagay na hindi maganda o hindi naman nila gusto. Sasabihin ko po sa inyo ang opinion ko. Ang pera ay neutral. Pwede mo itong gamitin sa kabutihan, pwede mo din itong gamitin sa kasamaan. Nasa iyo po ang choice kung ano ang gagawin mo. Number 7. Ang mahirap ay naniniwala sa swerte, lottery winner mentality. Samantalang ang mayayaman, meron silang action mentality. Alam niyo po ba na karamihan ng taong mahihirap ay naniniwala sila ang magpapayaman sa kanila ay kapag nanalo sila sa loto, kahit alam nila na sobrang liit lang ng chance nilang manalo. Pero patuloy pa din silang naniniwala sa ganito. Samantalang ang mayayaman, if gusto niyang yumaman, naniniwala siya sa sarili niyang kakayahan. Naniniwala siya na kaya niyang gawin magtagumpay at hindi siya nakabase sa one-time big-time lottery mindset. So ito po ang 7 pinagkaiba ng mahihirap sa mayayaman. I hope madami kang natutunan sa ating video. Sana makatulong ito sa iyo upang magtagumpay ka. At salamat ulit sa pagnood, at kung bago ka pa lang, please mag-subscribe ka na at i-hit mo na din yung like and bell para palagi kang updated sa mga new videos natin.